Oy, oy, oy! Nandito na ngayon tayo sa Oy Analysis. Kakaiba ang ating pag-uusapan natin ngayon. Naalala ko ang sinabi ng isang top Japanese leader ng agriculture. He said, "Give me Mindanao and I will feed the whole world." Grabe! Wala pang Luzon, Visayas. Mindanao pa lang. Ang sabi niya, "Give me Mindanao and I will feed the whole world." Ganon kayaman ang ating inang bayan. Napakalaga nito at ang malupit nito, tayo lang ang nag-iisang Asian country sa dulong silanganan. Ganong kalupit. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon binabaha tayo ng maraming problema, maraming pighati ang ating nararamdaman? Hindi kaya merong kinalaman to mula sa awit ng lupang hinit? Pag aming ligaya, pag may nang aapi. Marami nang umapi sa ating mga dayuhan. Hindi lamang ang mga dayuhan, kundi kapwa nating Pilipino. Kaya naniniwala ako hindi ang Pilipino ang pag-asa ng ating inang bayan, kundi ang Pilipino lamang na may malasakit sa bayan ang pag-asa ng bayan na naninikluhod sa Diyos at nagbabayanihan. Ang isa sa aking hinahangaan, walang iba kundi si Lee Kuan Yew. We need to understand, bago sumikat ang isang bansa, kailangang maging patriotic sila. Katulad ng Israel, katulad ng Japan, katulad ng SG at iba pa. Siya ang architect ng Singapore. Hindi pa sikat ang Singapore mula dun sa third world country, naging first world country. Napaka-importante nito. At alam po ba ninyo, dito sa aking libro na Self-Leadership, isinulat ko yung Eagle to Phoenix. Sila yung mga taong nabubuhay bilang agila at nung namatay sila ay naging immortal. Pinag-uusapan pa sila. Kaya nga, from Eagle to Phoenix, walang iba kundi si Bruce Lee, Gato Rizal at ang Panginoong Jesus. Sila yung mga taong sa kasaysayan ng mundo, wala na sila, pero pinag-uusapan pa sila. Katulad ni Lee Kuan Yew, because during 1965, August 9, ito yung sinabi niya sa harap ng media. Umiiyak siya dahil naging independent country na sila. Pinabayaan na ng Malaysia. Ang laki ng problema nun. Number one, ang Singapore ay decided during the time expulsion on Singapore from the Federation, leading to the independence of Singapore on August 9. Parang ganito yan. May nanay-tatay ka, biglang namatay ang nanay-tatay mo. Anong gagawin mo? Maraming kaguluhan. Bakit? Una, ang kaguluhan during that time, maraming races, tawag ko nga sa Singapore, United Benetton Colors. Ang Singapore ay merong 4 races during that time: Chinese, Indians, Malay, and some small group called Eurasians who depended on this leadership. How Lee Kuan Yew unite them and avoid that riot race. Sa bansa ho natin, yan ang malaking problema. Masyado tayong regionalist. Bisaya ako, Ilocano ako, Batanggenyo ako. Sa Hawaii nga, nagkaroon ng problema rin nun. Hindi ka Pilipino, kundi ka Ilocano. Kaya walang mangyari sa bansa natin. Ang yayabang natin. Hindi natin sinisigaw ang salitang Pilipino ako. Mas sinisigaw natin kung anong bayan tayo. Dapat yun ang unang nating tanggalin sa isip. Pilipino ako.
Pilipino ba? Secondly, lack of natural resources. Tandaan nyo, walang tubig sa kanila. Ini-import hanggang ngayon. Gulay, lahat, everything. Saan naman nakakita? Walang natural resources, kundi meron lang sila human resources. Now, ang Singapore, by the way, dito sa Pilipinas, pag nagtanong ka, ituturo lang doon. Minsan, nandun ako sa Singapore, nagtanong ako saan to, alam niyo ginawa? Sinamahan ako. Papunta doon sa pupuntahan ko. Nahiya ako. And I asked her, why that attitude you have? Ang sabi niya, tinuruan sila sa eskwelahan, ang sinasabi ron, mahalin natin ang mga turista dahil sila ang bubuhay sa atin. Imagine niyo, edukasyon pa lamang, they love the tourists. Dito, inanakawan pa. Ang tindi, niloloko pa ng mga taxi driver yung iba. There were hindi lahat ng taxi driver i-correct ko lang. They were occupying a small territorial land compared to neighboring wood. Maliit na bansa lang sila, pero ngayon kung titingnan nyo ang mapa, ibang-iba na sila dahil bumibili sila ng bundok para itapal sa dagat nila. Ito yung reclamation. Kaya lumaki na ang Singapore kahit papano. They had a small army, limited or no sophisticated weapon to protect them. Imagine niyo, wala silang sundalo. Ganong kalupit yung time na yun. Bakit? Kasi during the time, communist insurgency was so high. Talagang napaka-tindi nito. At ang higit sa lahat, wala pang pera. Kaya umiyak si Lee Kuan Yew. Anong gagawin niya sa bansang ganito na tigib ng problema at sadlak sa kumuloy at dito'y naluoy? Paano niya iaahon ito? Now, para may idea kayo, did Lee Kuan Yew really say something about the Philippines? Bago ko sagutin yan, eto muna ang nais kong malaman nyo. Ang sabi rito, ways the Philippines help Singapore. Number 1, diplomatic support. Dahil tayo ang kauna-unahang bansa na nag-recognize sa kanila bilang independent country. Yun, sinuportahan tayo. Bueno mano tayo. Ni-recognize natin ang kalayaan nila. Second, ang tindi nito, tayo pala ang nagturo para i-train ang kanilang military. Pati yung kanila, syempre, mga taong bayan dahil konti nga ang kanila armies. And then second, when it comes to economic and technical cooperation, tumulong ang bansang Pilipinas. But wait, there's more. Ito yung sinasabi, anong nasabi niya about Philippines? Sabi niya, the Philippines has tremendous but lacks of discipline. Tamang sabi ni Apo Lakay, nung nag-aaral ako, lagi kong nadadaanan ang quotation niya, sa ikunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. We need to discipline ourselves. Lahat ng bagay. Kaya matindi yung ibang merong road madness ang nangyayari, road rage. Dahil minsan wala silang disiplina. Maging pagtapon sa basura, walang disiplina. Maging sa time, walang disiplina. At ito pang sinabi, if the Filipino people had, take note, the discipline of Japanese, of the industrious, of the Chinese, the Philippines would be a great nation. Kung matututo lamang tayo, ang sabi rito, ulitin ko, Japanese and industrious Chinese. Pag natutunan natin yun, we will become a great nation. Pero minsan may nasabi rin si Lee Kuan Yew. Maganda ang pamumuno ni Marcos bilang diktador. Okay siya ron. Pero may problema ang puso ni Marcos. Kaya, yung time niya, ang kronis ay naglipa na. Para ma-maintain niya ang kanyang pagiging presidente, nag-assign pa siya ng prime minister.
Pero tatandaan ho natin, sa kasaysayan, karamihan ng diktador, ang taong bayan mismo ang pumatay. Tingnan nyo si Saddam, tingnan nyo si Gaddafi, tingnan nyo sa Romania. Hindi habang panahon mananaig ang iyong katalinohan, ang iyong kahayupan, ang iyong sistema. Ang pinakamagaling na empire noon, pati warrior, walang iba kundi ang Roman Empire, Roman soldier. Ang titindi nito, very sophisticated during that time. Nanaig sila ng mahabang panahon. Pero ang pumatay lamang sa kanila, mga barbaric, kaya babagsak ang Roman Empire. Lagi nating tatandaan, ang kailangan ng ating bansa, tayong mga bayani, ay magbayanihan para sa ating bayan. Sabi sa lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa, yes, that is a patriotic statement. Pero para sa akin, wala pang labanan, patay ka agad. Hindi ba pwedeng ang mabuhay ng dahil sa'yo? Ang patay na bayani ay isang inspirasyon. Subalit, ang kailangan natin ngayon, buhay na bayani na magbabayanihan para sa bayan. Dahil naniniwala ako, kung tama ang isip, tama ang silip.